was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan sinalubong siya ng mga taga-suporta at mga nagpo-protestang kritiko. Bago niyan ay formal muna siyang i-turn over sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong gera kontra droga. Inabutan naman siya ng mga damit panlamig at iba pang gamit ng ating embahada. At nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang mga sandali matapos makalapag ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rotterdam Airport 11:54 p.m. kagabi, oras sa Pilipinas. Dito pa lang, sinimulan na ang proseso para sa pag-turn over sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Nagsagawa rin ng inisyal na medical check-up kay Duterte. Pagkababa ni Duterte sa eroplano, na-turn over na siya sa kustodiya ng ICC mula sa Rotterdam Airport sa the Netherlands. Agad na dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan siya ididetene. Ang kanyang pagdating, inabangan ng ilang mga taga-suporta. May mga nag-abang ding mga protester kontra Duterte. Ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan daw ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Mejaldea bilang legal counsel ni Duterte. Sinabihan na rin ng embassy officials ang mga opisyal ng ICC at Netherlands Ministry of Foreign Affairs tungkol sa medical at physical conditions ni Duterte para matutukan. Ipinagbigay alam na rin daw ito sa ICC medical doctor. Lilitisin si Duterte ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong gera kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa mga susunod na araw, inaasahang haharap si Duterte sa ICC. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Dahil sa pagpukpok sa isang pulis, sasampahan ng reklamong assault ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Azancenia. Nangyari po yan sa tensyonadong tagpo bago na isakay ng eroplano si Duterte para madala sa the Netherlands. Nagbabalik si Marisol Abduraman. Bago na pasakay si dating Pangulong Duterte sa eroplano nung Martes, mahabang pilitan at diskusyon ang nangyari. When you can arrest me tomorrow, I have to go home and pack up and get me prepared. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin. Higher than you. Nahili yung tao. I think Hanggang sa nasabi na lang ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Sa puntong ito, hiniwalay na kay Duterte ang common law wife na si Hanilet at anak nilang si Kitty. Akin na yung anak ko! Na magkalayo ang mag-ina, makikitang may pinupok sa ulo si Hanilet. Ito yung gawin niyo!
Sabi ng PNP, cellphone daw ang ipinupok sa babaeng miyembro ng PNP Special Action Force. Hindi kinilala ng PNP ang pulis, pero nagtamo daw ito ng malaking bukol sa ulo. Dahil dito, sasampahan ng PNP si Hanilet ng direct assault. Ang nagsilbing Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mejaldea, isa rin sa mga nakapaligid kay Duterte. Nilalapitan na ng mga pulis si Duterte, pero hindi tumatabi si Mejaldea. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Bitawan mo ako. Ayaw mo. Ayaw, sir. Bitawan mo na ako. Apis ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. Sige. Posas, please. Binasahan si Mejaldea ng Miranda rights at inaresto. Ngayon, sasampan siya ng reklamong obstruction of justice. I arrested him for obstruction of justice. I read him his rights before I placed the handcuffs. And to show them na I mean business. Dumarating sa punto talaga na kailangan we put our foot down. And I did. Alangan naman na sila ang masusunod. Kasi kung sila masusunod, hindi talaga sasakay yun. Nagkwento pa si Torre ng ibang dinanasaw niya sa insidenteng ito. Physical po ay itinulak ako ni Hanilet. Tinabig niya ako. At malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag sina Mejaldea, Hanilet at Kitty. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Agad na paglabas sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang target ng kanyang legal team. Pinag-aaralan na nila ang magiging depensa sa pagharap nila sa ICC. Nakatutok si Ian Cruz. Patuloy na naghahanda ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinala sa The Hague sa Netherlands para paharapin sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea na kasama ng dating Pangulo nang ibiyahe ng otoridad papuntang Netherlands. Kabilang sa pinag-aaralan kung paano gumugulong ang kaso sa ICC. We have to prepare for his defense, initially defense. And then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now. But just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Pagdating sa The Hague, ang pangunahin nilang misyon, mailabas ng piitan ang dating Pangulo. Pagdating namin doon, we can ask for his release, temporary release. Wala namang reason to detain him while the case is on trial. Kung magka-trial, di trial, recess, pwede nating iuwi sa Pilipinas, gano'n. May probisyon sa ICC rules ukol sa interim release ng isang nasasakdal pero depende ito sa mga kondisyon at konsiderasyon na tinitingnan ng korte. Do you think he will qualify doon sa mga conditions nila? Kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang condition nila? Hindi tatakas. Yun lang naman ang iniisip nila, hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente? Saan siya pupunta? How can you hide? Former president, can he hide? Lahat ng tao kilala siya. Isa raw sa kanilang pangunahing kukwestiyonin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati na umano ang inilabas na warrant of arrest na ipinutupad ng Interpol sa bansa na ni Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nanatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute.
Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan munang mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. Lilimang Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Sabi naman ng ilang abogado ng biktima ng drug war na nasa Netherlands din ngayon. It also means that no one is above the law, that there will be a day of reckoning, there will be a day of justice for everyone, and even powerful men such as Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nasa the Netherlands na si Vice President Sara Duterte kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasado alas 4 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, nang dumating siya roon. Sinalubong siya ng Dutch Foreign Ministry at Dutch National Police Corps. Nauna nang sinabi ng bise na nakatakda siyang kumausap ng mga abogado roon. Dadalo rin siya sa serya ng mga pulong habang naghihintay na makabisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang bise sa mga Pilipinong nagpaabot ng suporta at panalangin para sa ama at sa kanilang pamilya. Ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte naman, may travel clearance na mula sa Kamara para magpuntang the Netherlands sa Japan. Wala pa tayong impormasyon kung bumiyahe na siya papunta roon. Bago naman lumapag sa the Netherlands, inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa gitna niyan, iimbestigahan pa rin ng Justice Department ang nautusan sa drug war kung lumabag sa batas. Nakatutok si Chino Gaston. Bago lumapag ang eroplanong lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands, gumawa siya ng video message. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Dinala si Duterte sa The Hague para harapin ang asuntong crimes against humanity of murder. Ang akusasyon sa kanya, kinasangkapan ang mga alagad ng batas para ipatupad ang madugong war on drugs na ikinamatay ng libu-libong katao. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Ako ang managot sa lahat. Makailang ulit na rin niya itong sinabi noon. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Pero sa pagharap niya sa Senado noong Oktubre, ito ang kanyang sinabi. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? before specific ang law, guilt is personal. I was talking about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke hindi about... Hindi pwede yan. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para one less criminals. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Sabi ng Justice Department, hinahabol pa rin naman ang mga nautusan para malaman kung labas na sa batas o extrajudicial ang pagpapatupad nila ng war on drugs ng dating Pangulo. Marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. We will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court. Lokal na otoridad ang kailangang tumutok sa kanila dahil ang ICC karaniwang nakatutok umano sa mga nasa likod talaga
o taga-utos ng krimen. Yung mga kumalabit ng gatilyo, yung mga tumulong sa operasyon, yung mga on the ground, yung mga tawag nila ay small fry, ang assumption, ang bahala dyan ay ang domestic jurisdiction. Pero sa kaso ng drug war, posibleng hindi lang yan limitado kay Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conti na ICC Assistant to Counsel, maaaring susunod na ipaaresto si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na nagpahayag ng handa sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihingan namin ng pahayag. Pero kung gaano katagal bago ilalabas ang susunod na mga arrest warrant, ICC lang umano ang makakapagsabi. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substansyal na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. Ano't anuman, handa muli ang PNP na makipagtulungan sa International Police o Interpol. Kung hihingi po sa atin ng tulong muli ang Interpol, but sinabi na rin po natin ito na yung stand po natin dito is yung ating legal obligation sa ating mga international police counterparts po under the principle of reciprocity. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sumiklab ang tensyon sa isang gusali malapit sa Campo Crame kung saan pilit umanong pumasok ang isang grupo. Ang mitya ng gulo na nauwi pa sa sakitan, agawan sa ari-arian sa pamilya ng may-ari ng kumpanya. Nakatutok si June Veneracion. Puwersahang pinasok ng isang grupo ang VV Sullivan Building sa EDSA San Juan, pasado alas 3 ng madaling araw. Kabilang sa grupo ang isang lalaking tila may baril. Di nagtagal, merong humampas sa CCTV. Nagkasakitan nang may pumalag mula sa hanay ng building security. Muling tumaas ang tensyon pasado alas 10 ng umaga nang sugurin ng building security at iba pang empleyado ang grupong pumasok sa gusali. Nakakabla ba kayo ha? May mga baril yan! May mga baril! Sa huli, wala ring nagawa ang nasa 100 lalaki at babae na pumasok sa building. Kulong lahat yan ha! Kulong lahat itong mga to ha, please! Depensa naman ang isa sa mga nahuli. Sumunod lang sila sa utos ng kanilang security agency. Wala po talaga kaming idea na ganito yung mangyayari, na mayroon pang own duty, tapos papalitan namin. Titignan po namin kung ano yung mga crimes na na-violate nila, kung totoong nagdala sila ng baril. Kabilang daw sa inuna ng grupong puwersahang pumasok sa building na ito ay ang mga vault. Puwersahan nilang pinagbubuksan ng mga ito. At batay sa impormasyon ng mga pulis, kabilang daw sa mga natangay ay ang mga titulo ng lupa. Nagugat ang gulo sa intra-corporate dispute ng mga magkakapatid na Sullivan para sa kontrol ng milyon-milyong ari-arian na iniwan ng kanilang mga magulang. Nasa gitna ng agawan ng magkapatid na Don Sullivan at Elizabeth Sullivan Azaraga. Even without documents, proper documents from court, may gustong umagaw. Because that's absurd. Why will she steal stuff from her own office? And I saw from the video, office niya yun. Bakit niya nanakawin yung at sisirain yung opisina niya? Ang VV Sullivan Building ay malapit lang sa Camp Crame, ang national headquarters ng PNP. Pinasok kami ng 3 in the morning, hindi tumulong ang mga pulis. Tumatawag kami 3 in the morning several times, until 4 in the morning wala. 5:30 wala. Siguro we'll talk with them just to check what number they called. At titignan po natin kung totoo po na tumawag talaga at hindi nagbigay ng appropriate assistance ang police in a timely way, mananagot po yung ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Back to work na ulit ang main cast ng Mystery Murder series na Slay na soon ay mapapanood na rin sa GMA. Pero hindi lang dyan abala ang Kapuso Leading Ladies dahil magkakasunod din ang kanilang projects. Makichika kay Nelson Calas.
taping ako bukas! Kahit naghinala na noong una, legit na shock si Gabby Garcia nang malamang kasama siya sa papapasukin sa bahay ni Kuya noong pilot episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. When it actually happens on the spot, yung nandudong ka na talaga, hindi mo na talaga alam kung anong gagawin mo. Roller coaster of emotions. And I was just really game to do whatever I need to do. In the end, na-achieve nila ang kondisyon ni Kuya para makalabas siya para sa taping ng new murder mystery drama series na Slay, na collab naman ng GMA at View. May trabaho ko the next day, so parang hindi ako pwede ma-stop. Working na rin sa set si Isabel Ortega, na kinilig sa isang sagot ni Mami Grace Tan Felix. Sabi kasi niya, okay na okay si Isabel na girlfriend ang anak niyang si Miguel. Palagi ko rin sinasabi kay Miguel na sobrang nagpapasalamat ako na napaka-welcoming ng family niya. I care for them na din, napalapit na rin ako sa kanila. Thankful din si Mikey Quintos sa mga natututunan niya as a host ng cooking talk show na Lutong Bahay. Ngayon, in love siya sa pag-i-interview ng kapwa celebrity. Kung sino man ang gumawa nito kay Coach. In love pa sa acting dahil kasama rin siya sa Slay. Siyempre, una po siyang lalabas sa View, pero may ibang atake pa rin sa GMA, kaya abangan nyo sa pareho. Importante yon. This show highlights yung emotional and mental strength ng mga babae. Bukod kina Gabby, Isabel at Mikey, kasama rin sa series si Julian San Jose. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kaugnay ng mga petisyon ng magkakapatid na Duterte na iharap sa kanila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasasagot ng Korte Suprema ang Executive Secretary, Interior Secretary at PNP Chief sa loob ng 24 oras ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte sa pagtutok ni Maki Pulido. Nang arestuhin ang kanyang ama, sabi ni Vice President Sara Duterte, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Sinagot ito ng Malacanang. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Ayon sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. May jurisdiction daw ang International Criminal Court sa kaso dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Ito rin ang binanggit ng ICC sa arrest warrant. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. So ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. Lasal, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer, kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Sa pahayag ng ICC, sinabi nitong sa itatakdang initial appearance si Duterte sa korte, isasagawa ang confirmation ng kanyang identity at ang lengguwaheng kanyang gagamitin para makasunod sa proceedings. Dagdag ni Attorney Sarmiento, sa pagpapatupad ng arrest warrant, hiningi ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol. Dahil may kasunduan ng Pilipinas sa Interpol, may obligasyon ng Pilipinas na tumulong sa pagpapatupad nito. Like in the future, if we'll be the one who will need assistance from the Interpol, baka hindi rin nila tayo pagbigyan. Naghain ng mga petisyon ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema pero ayon sa ilang legal expert, wala na itong saysay dahil walang jurisdiksyon ng Supreme Court sa International Criminal Court. Dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sabi ng ilang legal experts, sa ICC na niya maaaring questionin ang kanyang pagkakaaresto at pagkakadala sa The Hague, Netherlands.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Ramdam na ramdam pa rin ang alisangan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Heat Index Forecast ng Pag-asa para bukas, posibleng pinakamainit bukas sa Dagupan, Pangasinan sa 44 degrees Celsius. 42 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan at Cotabato City, habang nasa 41 degrees Celsius naman sa ilang lugar sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region, pati na rin sa Western Visayas. Kumpara naman nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mas mababa ang heat index sa Metro Manila na nasa 37 hanggang 39 degrees Celsius. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon o bagyo, pero maging handa pa rin sa pag-ulan, lalo na kung may thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Palawan at ilang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Leyte Provinces at Caraga Region, kung saan may matitinding bugos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng thunderstorm sa Metro Manila. Feeling recharged and inspired si Ruru Madrid sa pagbabalik sa set ng Lolong Bayani ng Bayan mula sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Sa kanyang pagbabalik, mas matitindi ring tapatan ang haharapin ng karakter niyang si Lolong. Makichika kay Aubrey Carampel. Fresh from Los Angeles, California sa Amerika, si Kapuso Prime action hero Ruru Madrid na dumalo sa Manila International Film Festival sa Hollywood, kung saan nakasama niya sina Sofia Pablo, Dingdong Dantes at Lolong co-star na si John Arcilla. Nagkaroon doon ng special screening ang Metro Manila Film Festival 2024 Best Picture, Green Bones. Madala po natin yung ganong klaseng film sa abroad at mapanood po ito ng mga kapwa po natin Pilipino na doon po naninirahan. Napakasarap sa puso at makita po sila na umiiyak at kumbaga nakaka-relate doon sa storya ng Green Bones. Marami rin daw silang nakilalang kapwa Filipino artists, maging Hollywood producers and creatives. Feeling recharged and inspired daw si Ruru sa kanyang pagbalik sa set ng Lolong Bayani ng Bayan. Para bang hindi ko nararamdaman yung pagod. Mas na-excite ako sa mga magiging bagong storya ng Lolong dahil ibang-ibang aksyon at iba-ibang drama ang inyong mapapanood ngayon. Di may tatanggi ang galing sa pakikita. Mamaya, matindi ang paghaharap ni Lolong alias Pangkil at Lizardo sa sabungan. Mas itindi pa raw ang labanan dahil si Donna Banson lalaya na. Sabi ni Jean Garcia, doble ang kasamaan ng karakter niya at handa na raw siyang maghiganti kay Lolong. Kung dati kasi parang pinagagawa lang ni Donna sa mga tauhan niya lahat. Eto ngayon dahil marami siyang natutunan sa kulungan, kaya niyang gawin nang hindi niya kailangan ipagawa sa ibang tao. Ganun na siya nakakatakot. At sa paglabas ko, marami rin daw na ipungkuot si Donna dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Nagsanib puwersa sila, si Julio, si Donna, si Ivan. So lahat yun ay laban kay Lolong. Kaya abangan natin kung paano ba niya ito lalabanan at magtatagumpay nga ba ang kabutihan sa kasamaan. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Anim na pong araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang mga senatorial candidate sa paglalatag ng kanilang mga plano sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Pagtutok sa resiliency program sa panahon ng sakuna ang isinulong ni Benhur Abalos. Pambansang minimum na sahod ang tinalakay ni Jerome Adonis sa mga manggagawa. Si Bam Aquino sinabing tututukan ang karapatan ng IP community sa Cabadbaran City. Pananagutan at karapatan naman ng mga katutubo ang ipinanawagan ni Roberto Balyon. Sa Iloilo isinulong ni Arlene Brosas ang pagpapatibay ng batas para protektahan ang kababaihan. Maayos sa serbisyo at supply ng tubig naman ang idiniin ni Mimi Doringo. Si Modi Floranda tinalakay ang epekto ng jeepney modernization sa mga tsuper. Habang si Amira Lidasan, hustisya para sa mga biktima ng EJK ang isinulong. Sa isang forum, itinulak ni Teddy Casino na pataasin pa ang sahod ng mga guro. Si Norberto Gonzales, compulsory military service ang nais. Paggawa ng political party reform law ang tinutulak ni Raul Lambino.
Paglaban sa panggigipit sa maliliit na driver naman ang isinulong ni Liza Maza. Sa Quezon, binigyang halaga ni Ping Lacson ang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Pagpapalago ng turismo naman ay binida ni Senador Lito Lapid sa Tacloban City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Hihingi ng proteksyon sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto ng International Criminal Court. Sagot niya sa tanong kung handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At i-arestuhin tayo. First, of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado because Congress is still in session up to now. So, i-avail ko muna. Then up to what extent yung naibigay sa akin na liderato ng Senado, then after that, isasama na tayo doon sa ICC. Sana niya ay huwag muna siyang isuko sa mga autoridad hanggang hindi pa adjourned ang 19th Congress session. Sakaling matapos ang session ay handa na siyang sumama sa ICC. Nauna na niyang sinabi na hindi siya nagtatago sa mga otoridad. Nangangampanyaan niya siya sa bundok sa Surigao at Agusan nang arestuhin ang dating Pangulo. Wala pang pahayag kaugnay nito si Escudero. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang February 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. Nakatutok si JP Soriano. 13 senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ngayon gagawin ang eleksyon. Sila sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Tito Soto, Senador Bong Revilla, Senador Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Isinagawa ang survey February 20 to 26 at may margin of error na plus-minus 2%. Sa face-to-face survey, tinanong ang 2,400 respondents kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period, sino-sino ang iboboto nila bilang senador. Sabi ng Pulse Asia, walang nagkomisyon ng survey. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. One villain down, pero hindi pa tapos ang barkadagulan sa GMA Prime Series na mga batang Riles. May bagong papasok na karakter na gagampanan ni Paulo Contis. Ang dapat abangan sa kanyang role, ichichika ni Lars Santiago. Hitik sa aksyon ang ginawang pagtugis at pakikipaglaban ng mga batang Riles na sina Kidlat, Kulot, Sig at Dagul kay Dr. K na nasa likod ng kidnapping para sa organ selling. Pero bago pa nila mahuli si Dr. K, naunahan na sila ni Argus na hindi na hinayaang mabuhay pa ang doktor. Pero hindi pa tapos ang bardagulan ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon. May padating kasi silang kalaban na mas matinik at mas malupit. Siya si Jackson, ang karakter na ginagampanan ni Paulo Contis. Kakampi ni Matos na ginagampanan naman ni Bruce Roland. It's a very challenging role, very physical kasi sobrang action siya. Tapos siyempre, kailangan mo sumabay kina di ba, kina Kokoy, kina Miguel, kay Bruce kasi puro masisigla yung bata Kapansin-pansin naman ang bagong look ni Paulo na physically fit. I've been running, lifting weights, and talagang keeping myself healthy, no? So sakto nung dumating tong opportunity sa mga batang Riles, I was very physically prepared. Ngayong Biyernes ay ipagdiriwang ni Paulo ang kanyang 41st birthday. Pero may trabaho raw siya dahil malaking eksena ang kanilang kukunan sa mga batang Riles. Sa ngayon, sa mga kasamang young actors, si Bruce pa lang daw ang nakaka-eksena ni Paulo. Very professional na bata.
he knows he has a lot to work on, he has a lot to learn at hindi siya nahihiya magtanong. Nung bata ako, palagi kong pinapanood si Kuya Paolo. And ngayon, kasama ko siya hindi lang sa taping. Ngayon, partners kami dito, partners in crime. So, I'm very excited. Sobrang miss naman ni Bruce ang mga kapatid niyang Riles boys na sina Miguel, Kokoy, Rahil at Anton na matagal na raw niyang hindi nakakasama. Kasi pag magkakasama kami sa taping, iba kami ng sila nasa main unit, ako nasa extended unit, minsan baliktad. So hindi kami nagkikita. Nami-miss ko yung kakulitan sa tent. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Pinag-iingat ng Australia ang mga mamamayan nito sa Pilipinas at pinaiiwas sa mga protesta na maaari umanong mauwi sa karahasan. Walang direktang tinukoy pero dahil anya ito sa mga pangyayari kamakailan. Mapayapa naman ang sunod-sunod na pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Ngayong hawak na ng International Criminal Court o ICC sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap sa kasong crimes against humanity. Nagtipon-tipon naman sa Pilipinas ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kanina, nagsagawa ng prayer vigil at candle lighting ang ilang supporters ni Duterte sa labas ng Korte Suprema. Libo-libo rin ang nag-alay ng awit at kandila sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, gaya sa Kidapawan City, Butuan City, Malaybalay at Valencia City sa Bukidnon. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Zamboanga City, Iloilo, Zamboanga Sibugay at Polomolok, South Cotabato. Nagkasa naman ng motorcade ang mahigit 1,000 fire volunteers sa Davao City na balwarte ng mga Duterte. Pati sa Cagayan de Oro City, habang noise barrage naman ang isinagawa sa Pekit, Cotabato. Bukod sa Mindanao, nagpaabot din ng kanilang suporta sa dating Pangulo ang ilang taga-Visayas, gaya sa Cebu, Bohol, Siquijor, Dumaguete City at Gihulngan City. Pati na sa Sogod, Southern Leyte. Ang ilang kaanak naman ng mga biktima umano ng extrajudicial killing sa naging kampanya kontra droga ni Duterte, masaya sa naging pag-usad ng kaso. Kahapon, binasbasa ng 18 sa 77 labi ng EJK victims na nakalagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pahabol at chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Kinilala ang galing at husay ng mga kapuso sa 2025 Lasallian Scholarum Awards, kabilang sa mga pinarangalan ng akdang The Cost of This Education ni Giselle Ombay ng GMA News Online. Ginawaran niya ng Outstanding Online Feature Story on Youth and Education. Outstanding Video Feature Story on Youth and Education naman ang digital documentary ng GMA Integrated News na Silid Aklatan sa Lansangan, nina Lilian Tiburcio at Jenica Villanueva. Nakuha rin ng GMA Pictures film na Firefly ang Outstanding Film Feature on Youth and Education. Mula sa sandaling ito, isang kapuso at isang kapamilya ang magiging isang duo. Yan ang biggest reveal ni Kuya sa kanyang bahay para sa Sparkle at Star Magic housemates. Kapag na-nominate ang isa, nominated din ang kanyang partner. At kung na-evict naman ang isa, kasama nga alis din ang kanyang duo. Sabi pa ni Kuya, for the first time, dalawa ang tatanghaling big winner mula sa dalawang network. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Shaira Diaz. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Shaira! Salamat sa iyo, Shaira! Thanks, Shaira. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.